So ito, akit na ako sa second floor. Maglilinis na ako ng ng playroom. Samahan niyo ako sa pagkakyat. Ito yung hagdan. Twink! 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 Akit tayo sa hagdan, sa hagdan, sa hagdan, 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 hagdan. Akit tayo. Yung mga kwarto, tapos na akong magligpit. Ito na lang yung playroom. Ito yung playroom namin. Tingnan ninyo. Parang dinaan ng bagyo, di ba? Ito, yung sa nakaraan, inasimula ito. So, ito. Ito simula tayong magligpit. Ligpit natin. Ito. Maraming kalat. Maraming basura. Simulaan natin iligpit. Ligpitin. Ito yung hanap kong partner na may dress. Ang aking alaga. Ganitong mga bike-bike nila. Hindi naman nagagamit. Daming kalat.
na. Ang bilis ko lang ligpit, oh. Oh, naayos ko na siya. Ayan. Ayan, okay na. Ayos ko na, wala na, malinis na siya. So, ayun, malinis na. Ngayon, hindi ko alam kung, oh, ito, ayan. Kanilang bahay-bahay. Ito. Ayan, mga laruan nila sa loob. Ayun. Ang aking mga alaga. So, ayan, tapos na tayo. Patay ko na yung ilaw. At yung electric fan. Bababa tayo ulit sa baba kasi pababa tayo ulit sa hagdan na to. Pababa. Dito tayo sa baba tutuloy ang video natin. So, ayan. Ipakita ko sa inyo yung yung front door na sinasabi. Ito yung front door. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo na dinidiligan ko. Ito yung dinidiligan ko ang halaman. Ayun. Ayun siya. Ito yung front door. So, isasara ko siya ulit. Mamaya ko siya buksan pagka malapit na yung time na padating yung mga alaga ko. Ayan. So, dito ko nilipat yung duyan kasi inayos namin ng arrange ulit kasi masikip, ang daming sala, ang daming upuan. So, ayan, upo tayo ulit dito. Balik tayo dito sa pwesto. Ayan. So, ito. Balik natin dito. Para ayan. Hindi ko sa inyo pinakita yung niluto kong nagluto kasi ako yung atay ng manok. Niluto ko yung atay ng manok. Wala kasi kaming soy sauce dito. Hindi kasi uso dito yung soy sauce. So, ang ginawa ko sa atay ng manok, hindi ko pinakita kasi baka pero baka sabihin ng mga makapanood hindi naman correct yung yung ingredients. Ginisa ko lang siya sa sibuyas, bawang, kamatis, tsaka yung siling maanghang hiniwa kong manipis na pa-slide. Ginisa ko muna yun hanggang sa maluto. Tapos tsaka ko nilagay yung atay yung liver ng chicken. Tapos pagka ginisa ko siya hanggang sa maluto. Hindi ko siya kasi baka madurog masyado. Tsaka ko nilagyan ko siya ng kasi wala akong ibang maisip na na sahog Nilagyan ko siya ng okra. Papakita ko mamaya sa inyo kung pero masarap siya. Nilagyan ko siya ng tomato paste. Tapos nilagyan ko lang siya ng Knorr cube, pampalasa para kasi wala dito yung mga katulad sa atin mga magic sarap na yan, bitchin na yan, wala dito. So nilagyan ko lang siya ginisa ko siya sa paminta lang, tsaka yung Knorr cube, yun lang nilagay ko. Kalahati ng Knorr cube nilagay ko kasi konti lang naman siya. Tsaka ako lang naman ang kakain kasi yung mga hindi ko makain ng liver ng chicken. Dapat nga itatapon yan. Ayaw nila kasi hindi daw sila kumakain. So siyempre tayo na Pinay, kumakain tayo nun. Kaya ang ginawa ko, sabi ko, akin na lang, lilinisan ko at saka itabi ko kasi ulam din ka ako yan. Yung hindi ko lang kaya nahabol yung yung legs, yung yung feet ng manok na chicken kasi madumi daw yun, kaya tinapon lang lang tinapon yun, hindi ko nahabol. Kaya ang naitabi ko lang yung balunan at saka yung atay. So ayun, yung balunan nasa freezer pa. So next week naman yun, next week ko naman siyang lutuin para maiulam. Yung ngayon yung atay. Pakita ko sa inyo kung nilagay ko siya na kasi na-miss ko yung gulay. So may okra ako nakita sa rep. Kumuha ako ng 5 piraso. Tsaka hinugasan ko, tsaka ko siya nilagay dun sa yung tatapos na siyang luto, bali mga mga 1 minute o 2 minutes na lang siya nakasalang sa apoy. Nilagay ko yung okra para maluto siya sa init na lang ng ng sauce ng ng ginawa kong sa chicken, sa liver ng chicken kasi pangit naman yung paglata yung okra. Kaya ang ginawa ko ganun lang para medyo half cook siya pagka mamaya kinain ko. Pero hindi rice ang partner nun ng ginawa ko na yun.
hindi siya rice. Ang nagawa ko ng dope, inano ko sa kawali, na parang manipis siya. Para siyang pamaypay na. Naluto ko siya sa ganun. Yun ang magiging partner ng niluto kong ano. Kasi dito, sa lugar na to, hindi ka pwede lagi kumain ng rice. Yung rice na sinabi ko, yung rice kasi dito, ano, siguro mahal yung ano, yung rice dito. Yung 25 kilos mahal siya. Kaya parang dito bihira lang kumain ng bigas. Maswerte na kung sa loob ng isang linggo magluluto ng rice isang beses. Maswerte na yan. Maswerte na yun makatikim ka sa isang linggo isang rice. Ganon. Ang karamihan talaga dito, tinapay, gagawa kang chapati, may parata, ganon. Tapos kung ano-ano yung magagawa, macaroni. Tulad ka macaroni kaya soup, yung ganon ginagawa ko. Hindi siya lagi rice. Pero kaya lang sa atin ng mga sanay tayo sa rice, hanapin ng tiyan natin. Ako kapag ganun nangyari, hinahanap-hanap talaga ng tiyan ko yung rice. Minsan pagka ano, may tirang, yung kunting-kunting kanin pag nagkanin kami, tinatabi ko yun kasi kahit isang kutsara o dalawang kutsara lang matikman kong kanin, parang solve na ako doon. Basta nakatikim ng rice yung tiyan ko, ganun. Kaya tinatabi ko talaga kahit kunting ano, tinatabi ko kasi pag may time talaga na hinahanap yung tiyan ko yung rice. So kaya ganun. Ganun yung ano. Kaya talaga kahit mataba ka, pupunta ka dito sa ganitong bansa, papayat ka. Pero depende rin siguro sa tao. Kasi ako, nung pumunta ako dito, mataba ako as in 65 kilos yata ako. Nung pumunta ako dito, unang dating ko dito. Siguro pakiramdam ko parang mga 2 linggo lang kumipis ako. Kasi walang kanin, tinapay. Sa umaga, bibigyan ka na ng tinapay. 2 pirasong tinapay noon. Kasi hindi pa ako masyadong ano. So, binibigyan lang akong sa almusal ng tinapay. Tapos, inakasan natin kape, di ba noon? Pagdating ko dito, walang kape. Nung dumating ako dito, yung tinga na ginagawa, yun ang ano nila. Yung ano yung black seeds ng tea. Ng tea tree na ano, yun. Tapos, unang pundating ko dito, bibigyan nila ako. Yung tea nila, may halong luya. Yung powder ginger, tapos may gatas. Tapos yung black tea na yun. Yan ang halo niya. Papakuluin mo ng papakuluin yun. Tapos yun ang bigat. Tapos lalagyan mo ng gatas na powder yun. Sa atin yung nido. Yun ang ilalagay mo. Tapos papakuluin mo ng papakuluin hanggang sa lumabas yung lasa ng black tea. Yun. Nung unang dating ko dito, siyempre hindi tayo sanay sa ganun. Hindi talaga ako umiinom. Tapos hanggang sa umabot na ako siguro may 6 months na ako. Nag-try ako, sabi nila, try ko daw uminom kasi kailangan daw yun ng sikmura sa umaga, kailangan mainitan. Siyempre tayo, hindi natin alam yung lasa. So ako ang ginawa ko, sinubukan ko sa maliit lang na sa tasa, pero kunti lang. Parang inunti-unti ko hanggang sa masanay ako. Hanggang sa umabot na siguro mag 1 year na, nasanay-sanay na ako yun. Hanggang sa nagustuhan ko na rin yung lasa. Yung kape, bihira na lang ako uminom ng kape pagka ano, kasi ang mahal ng isang box dito nga. Lalo ngayong pandemic, napakamahal ng isang box ng kape. Kaya, siyempre tipid-tipid din tayo. Hindi lang naman tayo ang kakain. Siyempre may mga ano rin tayo ng mga ilang sa atin sa Pilipinas. Ganon. So, ayun. Kahit pa paano naman paminsan-minsan nakakatikim naman ako ng 3-in-1 na Nescafe stick, yung ganon. Bibili ako. Pero ngayon, matagal na akong hindi nakabili. Siguro may kalahating taon na o isang taon na ba na hindi ako nakabili ng kape. Ayun. Kasi mahal na nga yung isang box. Dati, nabibili mo lang siya ng mahigit 1 real something. Ngayon, ano na, nasa 3 real na, tapos may bat pa. Di parang nakapanghinayang. Kaya, tinis ko na lang, ganun. Walang kape. Taga ako sa tea. Pero okay naman. Sanay naman na yung tiyan ko. Sa loob ba naman ng 7 taon, hindi ka pa masanay. Yun. Tapos yung walang kanin, nasanay na rin ako na hindi palagi may kanin. Ganun. Basta yun nga sinasabi ko. Pagka nag-rice, better ang kunti, itatabi ko yun. Kahit mga 2 kutsara, 3 kutsara yun, itatabi ko kasi pag time na hanapin ng tiyan ko yung kanin, yun, iniinit ko lang siya. Tapos yun, kakainin ko. Para lang makaano ng kanin yung sikmura ko. Ganun. Kaya, ito, tikling ang lola niya, tikling.
Yung tikling sa atin yung payat ba yung sa palayan, yung puting ibon. 'Di ba payat yung mga hita doon. Tawag doon tikling. Ay, ano ba yun? Iba yun? O yung sa dagat, yung ano, yung lumilipad sa dagat na kumakain ng ano, isda. Ayun, hindi ko alam kung anong pangalan nun, nalimutan ko. Yun. Ngayon naman ang ginagawa ko habang ito nagbibideo, tapos na ako magligpit sa taas sa playroom habang nagbibideo ako na to. Naglalaban naman ako, nagwawashing ako kahapon. Yung planchahin ko din natapos. Kasi yung saksakan ng plancha ko, siguro sa sobrang init, yung pinagsaksakan ko na ano, na umapoy siya, umusok. So, i-stop ko. Tapos ngayon, nung in-stop ko, nung lumamig na yun, yung saksakan na yun, huhugutin ko yung saksakan ng plancha. Nadala naman yung isang stick niya, nasira. So, ang ginawa ko, pinakita ko sa amo ko. Sabi ko, ito may diferensya ganyan. In-explain ko sa kanya. Tapos, sawa naman din ng Diyos, hindi naman siya nagalit. Tapos, sabi niya, yun nga, sabi ko, ipagawa. Sabi ko, nag-offer na nga, ako na lang magbabayad. Dala niya sa paggawaan. Kaso sabi niya, hindi na, siya na lang daw. Tapos, yun na, dinala niya kagabi. Hindi ko alam na kagabi pala niya ipapaayos. Dinala niya kagabi sa paggawaan. Ngayong umaga, pagbababa ko galing sa taas, kasi yung okay na lahat yung estudyante ko na bisa na, maghintay na lang kami ng bus. Nakita ko yung plancha dito sa taas ng cabinet. Okay na. Kaya natuwa naman ako kasi matatapos ko yung planchahin ko. Hindi ko natapos kahapon. So ngayon naglalaba ako. Ipagsabay ko na lang siya ng plancha yung nilabahan ko mamaya pag natuyo. Planchahin ko na lang siya ng sabay-sabay. Para wala akong stock na planchahin. Para another, ano na naman yung kinabukasan. Ganun. Kaya naman yun. Kahit abutin ako ng mga alas 10 ng gabi, wala namang pasok bukas yung mga estudyante. Pwede ko silang gisingin ng mga 8:30, ganun, 8:20. Okay lang kasi mayroon silang lesson bukas sa Arabic subject. Dito lang naman sa bahay. Yung teacher na ang pupunta dito. So, hindi mahirap sa dalawang estudyante. Kasi yung bunso, hindi pa naman siya nag-aaral ng Arabic. Yung dalawa lang panganay. Yung pangalawa at saka panganay. So, ayun. Ganun ang mangyayari. Minsan, pagka marami akong gawa, hindi ako makatulog sa gabi. Sa gabi ako naglilinis. Sa gabi ako nagpa-plancha. Ganun, tinatapos ko siya. Tapos, kahit tanghaliin ako, kinabukasan ng gigising ako ng alas 8. Walang problema na sa amo ko kasi nakalinis na ako ng gabi. Ganun. Naintindihan nila yun pagka ganun. Kasi, minsan bumababa sila, sinasabihan nila ako na, bakit gabi naglilinis ka? Pat ganun. Pag sinabi ko na hindi ako makatulog, hayaan nyo lang ako, sabi ko, na naglilinis ako pa, at least puyat man ako na hindi man ako nakakatulog, na may ginagawa ako. Ayun, naintindihan nila ako, kaya pag nakita nilang ganun yung ginagawa ko, hindi na nila ako tinatanong. Pag ganun, naintindihan na nila, kasi nung una, sinisita nila ako, kasi nga, siyempre bawal nga naman yun. Kaya lang may time, ganun talaga siguro pag matanda na, may time na hindi nakakatulog. Yun, ganun ginagawa ko. Ang hindi ko lang ginagawa, yung maglalaba ako ng gabi. Kasi siyempre yung sounds ng washing. So, yung ang ginagawa ko lang linis. Pero hindi ako gumagamit ng vacuum pagkagabi ako naglilinis kasi maingay. Ginagawa ko yung walis. Nagwawalis lang ako. Kasi mamap ko, tapos pupunasan ko na lahat, bintana, lahat, wall, ganun. Yun. Kaya natatapos ko rin yung trabaho ko. Yun nga lang, sabi, minsan, siyempre pag gano'n, minsan nakakatulog ako alas 2 na ng madaling araw bago ko matapos lahat ng gawain ko. Pagigising naman ako ng late, hindi naman nagagalit yung aking mga amo kasi alam naman nila na malinis na yung bahay kapag linis na ako. Ang gagawin ko na lang sa pagising ko sa umaga, yung sa labas, sa front door, kahit mga alas 8, alas 9 ko na gagawin yun. Okay lang kasi maaga pa naman yun. Yung didiligan ko yung harapan na yung nasa paso at saka yung floor ng front door. Yung stair niya, yun. Walang problema doon. Tapos ko naman, okay naman. Saka sanay na sila sa akin na gano'n yung sa gabi, minsan yun ang ko, naglilinis ako. Ganun. Tsaka mas maganda sa gabi maglinis. Pag tulog na yun silang lahat, tsaka yung mga alaga ko, walang istorbo. Yung bang walang utos, walang tatawag sa'yo. Pagkagawa mo dire-diretso yung gawain. Kaya yun. Ganun yung mga ko, yung aking trabaho. Ewan ko lang sa ibang mga kapwa ko, Inday na OFW, hindi ko alam kung nagagawa nyo yung ganun. Pero kung siguro kung iba lang, hindi mo kayang mag-isa, ito yung trabaho ko dito. Kasi malaki yung bahay, tapos may 3 bata.
Tas laba, plancha pa, luto pa, minsan gano'n. Siguro yung kung iba hindi kaya. Kasi marami nagsasabi sa akin na, bakit daw hindi kukuha ng isa? Sabi ko, sabi ko siguro kasi nakikita nila na kaya ko naman gawin. Pero ang ano talaga nila, gusto nilang yung nagluluto talaga yung alam niya lahat yung lulutuin. Yung gano'n, kasi ako, konti lang yung alam ko na luto nila. Eh, basta sa akin, importante, pagka wala sila, yung mga bata, papakain ko ng ano, yun talagang ano ko, yung mga bata wala akong pakialam sa matatanda. Kasi ang sabi nila sa akin, basta importante yung mga bata mapakain, gano'n. Eh, ako hindi ko naman pinapabayaan lalo sa pagkain, hindi ko pinapabayaan yung mga alaga ko. Naku, never yan nakatikim nung maliliit, never yan nakatikim na mahulog sa upuan, mahulog sa ganito, hindi. Kasi talagang naka-focus talaga ako sa kanila pagka ano. Kasi ayoko yung makitaan nila na habang alaga ko yung bata may bukol, may pasa, gano'n. Ayoko kasi siyempre isipin nila mamaya sinasaktan ko. Hindi gano'n. Hindi ako ano, kaya sabi ko nga, sabi ko sa kanila yung mga alaga ko, never yan nakatikim na mahulog kung saan ng maliliit pa. Kasi talagang naka-focus ako sa kanila. Kung saan ako gagawa ng trabaho ko, do'n yan sa tagiliran ko. Di ko pinapabayaan. Tsaka minsan 'pag binubuhat nung ate, talagang sinasabihan ko, "Wag mong bubuhatin kasi 'pag napila yan, pagkasakit, paano, sinong mapupuyat, sinong mapapagod?" Ako, sabi ko. Gano'n ini-explain ko sa kanya. Pero minsan di mo rin maiwasan, siyempre gusto niyang buhatin yung kapatid niya. Pero tinitignan ko, inalalayan ko kasi baka mapilay ba, baka magkaroon ng ano. So, di siyempre problema ko. Eh, 'pag gano'n pa naman hindi ako nakakatulog. Siyempre sa dibdib ko natutulog yung bata pagka may nararamdaman. Talagang nakahiga yan sa dibdib ko. Tapos yung higa ko, nakasandal lang ako sa gilid ng kama. Lalagyan ko yung unan yung likod ko. Gano'n ang style ko. Parang ako na rin yung nanay nila kasi sa akin na nga. Tapos pagka halimbawa lang ano, may lagnat, sasabihin ko lang sa nanay nila na bibiling gamot na ganito kasi may sinat yung bata, may lagnat. Yun, bibili naman sila. Ganun. Pero talagang as in sa puyatan sa akin talaga. Timpla ng didi, palit ng pampers, lahat paliw, ganun, ganun. Hahawakan lang nila yun yung bata, yung paglabas ng bata sa mundo, yun asikasuhin nila habang naka ano, halimbawa matas may bisita, gano'n, may darating na bisita, asikasuhin nila yung bata, bihisan, ganyan, ganyan. Siyempre kailangan komportable yung bata, ipapakita mo sa mga bisita yun. Diyan yung amo ko. Pero pagka lumipas na ng ilang araw yun, umabot na ng buwan, isang buwan, 2 buwan, wala na. Doon na yan, sa akin na yan. Tsaka kahit paglabas pa lang yan sa ano, siguro mga 1 week or 2 weeks galing sa paglabas yan. Nakaalalay na ako. Tapos ano yan, sa pagpadidi, ganun, ganun. Pero sa una talagang labas, yung una talagang ano, hindi talaga ako mahawal, takot ako. Lalo yung utusan ako na papaliguan ko, Diyos ko. Yung ibang klase pa naman yung pagpaligo na dito sa kanila ng bata, diretso sa gripo. Wala, hindi katulad sa atin na magpapainit ka pa ng tubig, ilalagay mo sa planggana. Dito hindi, diretso sa gripo, Diyos ko. Sabi ko, kaya natakot ako ay kumahulog, madulas sa kamay ko, gano'n. Nako, sabi ko, bahala, ay hindi talaga ako. Kaya yung ano, amo ko, yung nanay niya, siya yung nagpapaligo pagka gano'n. Tsaka ko na lang mapapaliguan yun yung bata pag umabot na ng 1 buwan kasi parang medyo malaman-laman na siya. Pero yung gano'n, kakalabas sa ospital, hindi talaga ako. Pero aalagaan ko, hahawakan ko, yung bubuhatin ko na ano, may unan, ganito yung parang ano nila, sapin. Pero yung bata lang ayoko, natakot ako kasi parang ang liit na, parang ang lambot pa pakiramdam ko, parang wala pang matigas na buto sa katawan niya. Kaya parang takot na takot ako, ganun. Mga ilang araw, meron naman kami ditong maliit na sanggol. Kasi yung ano ko, mga anak. Ayun. Siguro sunod na araw, next week makikita niyo na pag magba-vlog ako, magbibideo ako, makikita niyo na kasi siyempre alaga-alaga ko na yun. Pero mabibidyohan ko lang yun. Hindi ko mapapakita yung mukha. Makikita niyo lang siya sa ano, pero kasi bawal sa kanila. Hindi ko muna ipapakita yung mukha niya. Makikita niyo lang na may baby na kaming bago dito. Kaya ano, meron na ako panibagong alagain. Kasi yung tatlo, malalaki naman na. Yung bunso, 4 years old na. So, ngayon may maliit na naman na padating. Meron naman akong bagong laruan. Alagain na ano, libangan. Sana lang hindi iyakin.
Kasi silang lahat na ano ko alagaan, hindi sila iyakin eh. Sana ito rin yung bunso, hindi iyakin. Para ano, hindi mahirap ba? Hindi ka mai-stress sa ano. Siyempre magagawa mo lahat yung trabaho mo, ganun. Yan. Magiging 4 na sila na alagaan ko. Kaya di ko alam kung kaya ko pa rin ba kasi 4 na sila. Pero sana kaya ko pa rin i-handle, ganun. Makikita nyo na naman ako ngayon na pagdating ng mga 3 months, yung magsisimula na akong gagawa. Kasi 3 months pa lang yan, pinapakain ko na. Nagluluto na ako ng yung mga gulay, lugaw-lugaw na mga ano, mix ba siya na pagkain ng bata. Kasi pangit din yung puro Cerelac, ganun. Minsan yung apple, binabalatan ko yan siya, tatanggal ko yung skin, tapos papakulan ko siya ng saglit, mga 3 minutes, 5 minutes sa ano, hanggang sa lumambot. Tsaka ko siya dudurugin yun. Walang asukal yun natural yun siya. So lalagyan ko lang siya ng kunting tubig na mineral. Parang mga isang ano lang siya eh. Yung coffee glass nila dito, parang ganun lang, isang ganun. Yun ginagamit nila ditong coffee glass, yung maliit. Yun, parang ganun lang sa 2 apple. Tapos papakuluin ko siya, mga 3 minutes. Tapos pag malambot na siya, dudurugin ko. Yun ang pinapakain ko sa bata. Hindi palaging Cerelac, kasi ang Cerelac matamis. Siyempre nasasawa din yung bata. Kailangan iba-iba. Kasi, ano, katulad din natin yan na malalaki. Pag palagi yun ang pagkakain mo, di ba nakakasawa? Kaya, kailangan gumawa ka rin ng ibang recipe na, panibagong lasa nila. Ganun yun. Ganun ang ginagawa ko. Siguro kaya isa rin yun sa ng amo ko sa akin kasi, marunong ako minsan yung mga patatas na yan, dinudurog ko. Tapos, may nagmi-mix ako. Minsan yung broccoli, may mix ko ng karning manok, yung cheese, tapos broccoli, patatas, cauliflower, imimix ko yan, carrots, imimix ko yan. Ilalaga ko yan kasama ng tapos pagka malambot na yun siya, dudurugin ko yun. Tapos i-divide ko yun siya. Halimbawa, for 2 days, i-divide ko siya. Yun siya na makakain ng bata yun sa umaga, tanghali, hapunan. Parang 3 kainan ganun or ganun siya. Masarap yun, healthy food yun sa bata. Yun, yung ginagawa ko na yun. Kaya lang minsan, kasi mahal yung gulay. Minsan nahiya din ako. Minsan yung kalabasa, ginagawa ko yun, yung kalabasa soup. Yung kalabasa naman, tatanggalan ko ng skin. Tapos yung niya sa loob, yung parang, yung dumi niya, may mga buto, tanggalin ko yan. Di balat na yan, tapos lalagain ko yan siya. Pagkalaga ako niyan, sasalain ko siya kasi siyempre di ba sa kalabasa, hindi naman lahat madudurog, parang may hibla-hibla. Sasalain ko siya yung matitira yung mapino. Ngayon, nilalagyan ko siya ng gatas na liquid or gatas na powder, titimplahin ko sa tubig na mainit, tsaka ko siya imimix doon. Kunting gatas lang, yung mainit na tubig hanggang maluto yung gatas, imimix ko doon sa ginawa kong kalabasa soup. Yun, pinapakain ko sa alaga ko. Ganon ang idea ko kasi hindi palaging gatas-gatas kasi yung gatas mahal. Siyempre kailangan din yung bata para hindi laging hingi ng didi. Kailangan gumawa ka rin ng paraan na maiba-iba, yung nga mas mabigat-bigatan ng laman ng tiyan ng bata. Ganun ginagawa ko. Yun, kalabasa. Pero yung kalabasa, paglaga mo, syempre may timpla yun. Para may lasa din siya. Ganun. Yun, ganun ang idea. Kaya yung mga alaga ko, mga malulusog. Kasi, pinapakain ko sila yung puro mga healthy food eh. Hindi ako mahilig magbigay ng yung mga chichirya. Yung nanay lang nila ang mahilig magbigay. Tsaka yung mga candy-candy. Ako hindi talaga ako mahilig magbigay ng ganun. Kasi, yung masama sa katawan ng bata. Pero wala tayong magagawa pag nanay ang nagbigay. Wala tayong magagawa. Kaya, tahimik na lang. Pero sabi naman niya, 1 beses lang sa 1 linggo. Pero nakikita ko, hindi naman 1 beses sa 1 linggo. Kasi pag alam niya yung, siya eh, parang hindi, ayaw niyang makita yung anak niya na walang hinangata. Ganun. Eh ako, may oras yan pagbigay ko. Yung merienda, mga snack nila, may oras yan. Naghihiwa ako ng prutas minsan, yung apple. Kaharap ko yan sila habang naghihiwa ako, nagbabalat. Kaharap ko sila yan, kumakain na, ganun.
kung ano yung prutas na pwede kong ano. Ganun ako. Pero yung chichirya, hindi ako nagbibigay. Kasi alam ko sa sarili ko na masama yung sa katawan eh. Kaya hindi ako nagbibigay ng ganun sa mga bata. Pero yung nanay, siyempre, anak niya yun. So, ito punta tayo sa ano, iikutin ko ulit yung washing ko kasi nag-stop na siya. Yun, habang nagkukwentuhan tayo. Ganun. Siyempre, habang ano, may ginagawa, di ba? Hindi yung puro lang, ano, hindi lang yung puro, ano tayo, chismis. Dapat, habang nag-chismis, may ginagawa. May natatapos na gawain. Ito yung plantsahin ko. Oh, hindi natapos. Ayan. Pero, ito na yung ano, pinalitan, oh. Dati yung ano nito, yung parang dalawang ano lang na gano'n, nung saksakan niya. Ngayon ito pinalitan. Kaya, happy na uli ako kasi matuloy ko yung trabaho ko. Matatapos ko yung ginagawa ko. Tapos yung higaan ng ano ko, alaga ko, yung padating na baby ko, ayos na siya. Yan o. Diba? Yan. Tapos ito pa yung isa, paglalagay mo sa labas or dadalhin sa taas. Yan, ito yung extra. Ready na siya lahat. Naka-ready na lahat yan. Yan. Ayos na yung higaan dito. Dito yan sa baba na guest room. Tapos, ito naman, yung kama na, ano, halimbawa, siyempre bagong panganak yung, ano ko, amo ko. Hindi siya pwedeng makatagal kasi na hindi uupo at hihiga sa ano. Kasi yung may difference, may masakit yung sa likod. Kaya nilagyan ng kama dyan. Para kahit na may bisita siya, nakakausap yung bisita niya dyan. Ganun. Kaya mawiwindang na naman ako kasi 60 days siyang walang trabaho. Dito lang siya sa bahay. Tatanggap kami ng bisita. So, sa isang araw, hindi ko alam kung ilang bisita ang darating. Kada may dumating na bisita, magsiserve ka ng mga matatamis, kape, prutas, ganon. Ganon ang ano nila, tradisyonal. Yun. Tradisyonal ng mga ano, ng amo ko. Pero 60 days lang naman yun. Pagka 60 days yung balik na sa trabaho, yun na. Kami ng dalawa ng bata magkasama. Ano na lang kami. Kami na naman ang mag-ina. Pero pagka ano naman, pagka dating naman nun ng amo ko, pagkahapon, dumadating, kinukuha naman. So, makapagpahinga din ako ng kundi sa hapon. Makakaidlip ako, ganun. Pero usually, hindi ako nag-idlip sa hapon. Yun nga, pagka may plansahin ako, hindi nila alam, nakasara nga yung pinto ko, pero, ano, nagpa-plansa ako nun. Hindi ako nakaupo na naman nagpapahinga. Pero may time din na nakaka-idlip ako, yung pag hindi talaga kaya ng mata ko, ni-idlip ko kahit 30 minutes lang yun. Ganun. Ganun ang life. Masaya na ako nung pag naka-idlip ako, ganun. Yan talaga ang buhay. Diba? Sanay tayo sa trabaho kung ganyan eh. Ano kasi tayo pinanganak na mahirap, kaya lahat ng hirap mararanasan natin. Yun. Pero masaya naman. Basta walang stress. Wala ako i-stressin. Wala lang ako malalaman na may, ano, yung bang may maano kang problema, ayun, ganun. Tsaka yung iaawayin ka, ng ganun, kung sino yung ano. Ayoko ng ganun, ayoko ng stress kasi nakakabuang. Pag na-stress ako, parang nakaisip ako na ng masama na gagawin sa sarili ko, pero hindi. Sabi ko, nagdadasal pa rin ako. Tumakapit pa rin ako kay God. Pag ganun yung, pag problemado ako, umiyak ako, tapos tinatawag ko lang siya, ganun. Na malagpasan ko yung problema, yung stress na yun, ganun. Hindi naman si God eh. Basta lagi lang tayong magdasal sa Kanya. Lagi tayong kumapit sa Kanya. Hindi tayo pababayaan. Andiyan lang yan si God sa tabi natin na laging nakasubaybay, nakaalalay. Kaya huwag natin kalimutan na tumawag lagi sa Kanya, magdasal sa Kanya, magpasalamat sa Kanya. Ganun. Ako kahit kunting, sabi ko kahit kunting grasya matanggap ko. Masaya ako, pinagpapasalamat ko na sa Kanya yun. Ganun yun. Huwag tayong makalimot sa Kanya. Kasi kung wala siya, wala rin tayo dito, di ba? Kasi siya yung lumikha sa ating lahat. Kaya dapat, huwag tayong makalimot na tumawag sa Kanya.
Ako nga, sa tagal ko na dito, di nga ako nakakapasok na ng simbahan. Kasi wala akong day off. Takot ako mag-day off. Tapos, siyempre, mag-day off ka, mamamasahe ka pa, di sayang din yung pera. So, kahit dito ka lang sa bahay, kahit dito ka lang, magdasal ka, tawagin mo siya. Ganun din yung, minsan nanonood ako sa YouTube ng, yung mga nagmamas na, may ano, minsan sa Facebook, may live, nanonood ako, doon lang ako nanonood. Sinusundan ko lang yung mga nagdadasal, ganun. Ganun lang, paminsan-minsan, nanonood ako pag wala akong hindi ako busy, wala akong trabaho yun. Nanonood ako ng ganun. At least, kahit naman wala ka sa loob ng simbahan, basta taimtim yung pagdarasal mo sa Panginoon. Mararamdaman niya yun, at saka ramdam mo rin sa sarili yun kung taimtim ka manalangin sa Kanya. Sa dami kong problemang pinagdaanan, pero matatag pa rin ako. Sana ganun din kayo, mga kainday, mga kapwa ko W, ganun din sana kayo. Magpakatatag lang kayo, magpakatatag tayo. Isipin natin lagi na meron sa atin umaasa, ganun. Ako talaga, yun ang inisip ko, may umaasa sa akin. Kaya hindi ako pwedeng magpatalo sa stress, sa problema. Yun ang laging sa isip ko. Kaya sana ganun din kayo. Laban-laban lang, fight, ganun. Fight nga sabi nga ni di ba? Di ba? Sino ba yung komedyanteng namatayan ba yun? Si Mahal. Laban lang. At happy. Yan sabi niya, happy lang. Kaya lang yung partner niya. Madami mga issue na binabato. Diyos ko, hindi lang sila nanahimik. Kasi wala tayong pakialam doon. Kasi wala tayong alam doon sa kung saan nagsimula at saan nagtapos yung nila. Gusto tayo nanonood lang tayo ng video nila. Wala tayong masasabi. Kaya di naman natin nakita ang buong detalye at hindi naman natin sila buong kilala. Sa mga lang naman, video lang natin sila nakikita. Kaya hindi tayo pwedeng mag-comment at hindi tayo pwedeng magsalita ng hindi maganda sa kanila. Minsan naiinis na rin ako. Parang gusto kong pero yung si na yun, yung vlogger na babae na bago. Si Oper Maya ba yan? Sino ba yan? Oper Mierna. Ano ba yun? So, ayan, haba-haba ng video ka, haba-haba ng kwento ko. Diba? Yun. O-exercise kaya ako, no? May sila may machine exercise. Kaya yun, no? Kailan baka abutan ako ng dragon. Mapagalitan ako. So, ayun. Mga kainday, mga kaibigan ko, huwag kayong magsawa sa pagmumukha ko kasi lagi nyo makikita ang pangit na to. So, ayan. Huwag kalimutan magdasal sa Diyos at pagpasalamat sa Kanya. God bless sa ating lahat at laging mag-iingat. Bye-bye. See you again. Sana magustuhan nyo yung video ko. Magustuhan nyo ulit yung kwento ng buhay ko. Ganon. Bye.